Come Holy Spirit. Come Holy Spirit sa mga mong lingkod upang maging instrumento at daluyan ng pagpapala. Isang mapagpalang araw po ngayon ng Biyernes, Oktubre 25, taon 2024. At welcome to Hold the Line, Police Executive Master Sergeant Brother Aldimones mula po sa ilalim ng bandila ng Pinag-Isang Puso Catholic Charismatic Ministry Incorporated at sa patubay po at gaway po ng Makati City Police Station. Yung gospel po ngayong araw na ito ay hinango natin kay San Lucas, Kabanata 12, talata 54 hanggang 50. At ito po ay nahati sa dalawang bahagi. Yung una, yung pagkilala sa mga palatandaan, at pangalawa, yung pakikipagkasundo sa kaaway. At sabi dito, kapatid, bakit hindi ninyo mapagpasyahan kung ano ang dapat ninyo gawin? Kapag ikaw ay isinakdal, sikapin mong makipagkasundo habang may panahon. Baka kalad ka rin kanito sa hukuman at ipagputos ng hukom na ikaw ay may langgo. Dito po tayo magdiin yung pakikipagkasundo sa kaaway. Bakit po? Makita natin dito, kapatid, na maraming nagkagulo, nagkaaway, o may hindi pagkakasunduan na hanggang ngayon ay hindi pa rin naayos at umahantong ito sa mas mabigat na antas. Yung iba dyan nagsuntukan, yung iba dyan nag-away, at yung iba dyan nagpatayan. May mga magkakaibigan, may makilala tayo na sa mga oras na to, for so many years, naging magkaibigan sila, pero dahil lamang sa maliit na tampuhan, lumaki ng lumaki at ngayon hindi sila magkasunod, sila'y magkaaway. Kapatid, ang unang kilamang po talaga dito para makipagkasundo ka sa iyong kaaway, ang una natin hilingin is grant us humility. Humility to accept things ng ating mga pagkakamali. Kailangan magkaroon tayo ng kababaang loob sapagkat ang kababaang loob ang siyang magiging susi para tayo maging malaya, para tayo maging masaya. At pangalawa, bukod sa kababaang loob, bigyan tayo ng karunungan. Ano yung karunungan? Para ma-determine natin kung ano yung tama at ano yung mali. Baka naman hindi ikaw ang tama, baka naman ikaw yung mali. At kailangan mong ma-internalize ito sa tulong at biyaya ng karunungan na ipagkakalob sa inyo. Lord, sa sitwasyon ko na ito, dapat ko bang ituloy yung aking laban? Sa sitwasyon na ito, dapat ko bang ituloy yung aking pagsakdal? Sa sitwasyon na ito, kailangan ko ba talagang tindigan yung ang aking tayo? O baka naman, ikaw ang may mali. Baka naman, ikaw ang may problema. Kaya dapat hilingin din natin sa araw na to na bigyan tayo ng karunungan. Una, hilingin ng kababaang loob. Pangalawa, hilingin ng karunungan. And the third, hilingin ng tapang. Ano yung tapang na ito? Tapang para i-accept kung ano man yung consequence ng ating mga pagkakamali at pagkakasala. Kaya, pakita natin dito na doon sa tatlong bagay na yon, kababaang loob, karunungan, at tapang, doon ka magiging masaya. Doon ka lalaya. Bakit? Sapagkat magkakaroon ka ng tapang para puntahan yung tao na ginawaan mo ng pagkakamali. Para puntahan yung tao na naargabyado mo at aminin sa kanya. I-accept kung ano man yung mga nagawa mong pagkukulang at pagkakamali. At makikita mo, hindi ka man niya patawarin. Magiging malaya ka sa puso mo. Makakagawa ka kung ano nararapat. At syempre, doon sa tapang na ipagkakalob sa inang Diyos, kaakibat yon yung Holy Spirit. Bakit? Sapagkat yung Holy Spirit, kasabayan nung pag-accept mo ng pagkakamali, yung humility. Pag pinasukan ka ng humility, isa lang ang tiyak doon, nasa iyo na ang Holy Spirit. At syempre, dahil mananalangin ka, sasamba ka sa Diyos na buhay, makikita mo at the end, pagtatagumpayin ka ng Diyos. Bigyan ka ng tapang, bigyan ka ng karunungan, at higit sa lahat, bigyan ka ng kababaang loob. Alam mo, kapatid, ng araw na ito ay tapusin natin. Bago tayo manalangin, ay ikwento ko ang isang kwento ng buhay ni Brother Aldi. Hindi ko po ito ikinikwento dahil gusto kong ikwento yung pagkakamali ko. Ikikwento ko po ito dahil sa kabutihan at biyaya at grasya ng Panginoon. Way back po ng 2004, tayo po nasa status ng kayabangan na kung saan akala natin walang hangganan ng tapang, walang hanggan ang kapangyarihan. Tayo po'y recruit ng 2002 at tayo po'y nasa servisyo ng time na yun for almost 2 years.
ang inyo pong lingkod ay napariwara. Ang inyo pong lingkod ay nahantong sa isang pangyayari na magpapabago ng kanyang buhay. Kami po nung aking kabady ay uminom po nung Emperaning, yung original na emperador. At nung kami po inalasing, kami po tumambay doon sa labas at uminom kaming muli. May dumadaan po na tao na aming sinita. Nung sinita po namin itong tao na ito, dahil po sa aming kalasingan, pumalag po itong tao na ito. At nung pumalag, to make the story short, nagulpi po namin at nasaktan po namin itong tao na ito. Sabi nga po, the wage of sin is death. Kamatayan ang kabayaran sa lahat ng kasalanan. O ano pong nangyari nung nasaktan ni Brother Aldi, yung tao na ito? Kami po yung sinampahan ng frustrated murder sa piskalya po ng Makati. Dahil po aggravating yung nangyari, madami po kami dahil may mga tumulong pa po doon ng mga bystander. Pangalawa, hindi lamang po kami nasampahan ng frustrated murder, sinampahan po rin po kami ng administratibo dyan po sa Internal Affairs Service po ng Makati. At hindi lamang po yun. After po nun, natapon po si Brother Aldi from Makati City Police Station to Southern Police District. Nagkagulo-gulo po, nagkaroon po ng mga problema sa bahay, financial, nandun po yung nakarna pa po yung aking motor. Sabi nga po, talagang pag pinasok ka ng kamalian, ng kasalanan, sunod-sunod po. Pero tunay nga po na mabuti ang Diyos. At ito po, ang sa mga pinanghawakan natin, na kung may nagawang ka ng pagkakamali, makipagkasundo ka, di ba? Habang may panahon pa. At kaakibat po netong verses na to, yung pinanghawakan natin, na paborito natin. The 2 Chronicles 7:14. Sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, humility. Hanapin ako at talikdan ng kanyang mga kasalanan. Diringgin ko siya, patatawarin ko siya at ibabalik ko sa kanya ang katiwasayan na nawala sa kanya. Sa mga oras na yon, nung nanalangin ako at inaccept ko yung aking pagkakamali, binigyan po tayo ng karunungan ng Diyos kung ano po yung dapat gawin. Binigyan tayo ng tapang ng Diyos para harapin yung consequence ng ating pagkakamali. Alam niyo po, pinuntahan ko po yung taong nasaktan po namin. Hinarap ko po ito at sabi ko kung ano man yung consequence ng aking pagkakamali, haharapin ko. Sabi ko po dun sa tao, kung kailangan lumuhod ako sa harapan, luluhod ako. Bakit? Kasi nakita ko na yung aking pagkakamali. At makikita ko dito na hindi ito yung buhay na hinahanap ko. Hindi ito yung buhay na kasiyasiya, kasama ang ating Panginoon, kasama ang iyong pamilya. Tunay nga po na mabuti ang Diyos. Tunay nga po na mapalad si Brother Aldi at walang lingkod na iniwan at pinabayaan. Sapagkat yung tao po na aming nasaktan ay hinipo ng Diyos. Pinahintulutan kaming mapatawad. Pinahintulutan kaming mabigyan ulit ng isa pang pagkakataon para itama yung aming mga pagkakamali. At dahil nga sa kababaang loob, sa tapang na pinagkaloob ng Diyos, at sa karunungan na binigay niya, unti-unti pong bumalik doon po sa ordinaryong buhay si Brother Aldi. Bakit po? Dahil after po nang makausap namin yung tao at maayos namin yung problema, winidraw na po yung kaso sa piskalya po ng Makati na frustrated murder. Then after 10 days po, dahil nung panahon na yun, pwede pa po pag umatras yung suspect, pag umatras yung complainant, wala na po yung administrative case. Da-drop na po yung administrative case. Then after 3 months po from Southern Police District, muli pong nakabalik si Brother Aldi sa Makati City Police Station. At ito po ang kagandahan. October 25, 2024, sa inyong harapan, nagkikwento ang isang Brother Aldi na kung tunay kang makikipag-ayos, na kung tunay kang aamin ng iyong mga pagkakamali, at sisikapin mo makipagsundo doon sa mga taong nasaktan mo, nakarabyado mo, makatitiyak ka. May possibility sa biyaya at grasya ng Diyos, mapapatawad ka at maayos mo ang iyong problema. At syempre, tunay nga na ang taong nagpapakababa ay iangat ng Diyos sa biyaya at grasya ng Diyos. Kaya ang kababaan ang magiging susi para maging masaya ka sa iyong buhay. Kaya hilingin natin sa araw to, Lord, grant us the humility to accept things I cannot accept. Courage, tapang para gawin kung ano dapat namin gawin. And knowledge or wisdom para ano ba ang dapat namin gawin. Let's pray in the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, salamat po sa araw na to sa pagpapaalala mo na kung kami may naargabyado, kung kami may nasaktan, kung kami may mga tao na hindi napagbigyan,
At alam naman namin na dapat namin pinagbigyan, na dapat ito ang tama. Panginoon, patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakasala. At Lord, sa oras po na ito, humingi po kami ng kababaang loob upang nang sa ganun ma-accept namin yung aming mga pagkukulang, yung aming mga pagkakamali. Bigyan mo rin po kami ng tapang para harapin kung ano man yung mga pagkakamali namin, kung ano man yung consequence ng fault namin. At bigyan mo, Lord, kami sa araw na to ng karunungan kung ano ang dapat namin gawin. Sinusuko na po namin ang lahat ng ito na may pagpupurit at salamat sa matamis na pangalan ni Jesus, aming Panginoon. Amen and amen. The Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Mga kapatid ko po sa pananampalataya, nasa status po tayo ngayon ng humaharap tayo sa isang dilubyo o isang bagyo. Kapit lang, prayer lang. Sa biyaya at awa ng Diyos, mapagtatagumpayan natin yan. Hindi lamang natin mairaraos, kung hindi mapagtatagumpayan natin. Muli-muli po, mula sa Makati City Police Station, Police Executive Master Sergeant Brother Aldimones, nagsasabi, nagpapaalala, just hold the line. Hawakan po natin lagi ang salita ng Diyos. Love you all. Bye-bye.